Noong 1930s, ang kulto ng Japan na tinatawag na Hades ay bumibili ng mga mahihirap na bata mula sa buong mundo at sinasanay sila bilang mga assassin para sirain ang China mula sa loob. Gayunpaman, ito ay nabuwag dahil ang pagsalakay nito ay sumasalungat sa layunin ng Japanese. Ang founder na si Amano Kawao ay naaresto at ang mga miyembro ay pinalayas. Sa bilangguan, ang prinsipe ng Japan na naghahanap ng proteksyon ay lumapit kay Amano. Batid ang walang humpay na ambisyon ni Amano na buhayin ang Hades, iminungkahi ng prinsipe na makipag-alyansa. Sa kabila ng pagkakakulong ni Amano, nakakita ang prinsipe ng pagkakataon na muling itayo ang kulto sa patnubay ni Amano. Sa ibang lugar, ang isang binata, si Daisuke, ay nagsasanay ng martial arts. Nagawa niyang talunin ang lahat, ngunit habang nakikipaglaban siya, tinawag siya ni Amano mula sa likuran at pinagalitan siya sa pagsasanay ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya si Daisuke kung alam niya na nakausap niya ang prinsipe at kinumpirma ni Daisuke. Inatasan ni Amano si Daisuke ng mahalagang misyon. Sa loob ng isang buwan, kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga mandirigma ng Hades at ibalik ang kadakilaan ng templo ng Hades. Bukod pa rito, hiniling niya kay Daisuke na maghanda upang harapin si K-29 na kilala bilang Wrath of Vajra, isang dating alagad ng Shaolin na mula noon ay nakakuha ng reputasyon sa pakikipaglaban para sa emperador ng Japan. Ibinigay ni Amano kay Daisuke ang pamumuno sa Hades na hinihimok siyang muling itayo ang kulto at patunayan na siya ay karapat-dapat. Upang suportahan ang pagsisikap ni Daisuke, inatasan ni Amano ang kanyang anak na si Eiko upang tumulong. Si Eiko, isang mamamahayag, ay magdodokumento ng muling pagkabuhay ng Hades na siyang magpapakalat ng kapangyarihan at impluwensya nito sa pamamagitan ng kanyang mga ulat. Sa Shaolin Temple, malalim ang pagsasanay ni K-29. Gamit ang isang hourglass para sukatin ang kanyang bilis, walang humpay siyang nag-ensayo. Gayunpaman, pinagmumultuhan siya ng mga alaala ng isang mapangwasak na sandali, ang sawing palad na pakikipaglaban sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si K-31 na nauwi sa trahedya. Sa kanyang pagsasanay, dumating ang kanyang kapatid na si Kasava, kasama ang kanilang guro na may dalang buhangin para sa kanyang hourglass. Nabanggit ni Kasava na hindi pa rin nakakabisado ni K-29 ang nakamamatay na pamamaraan na nangangailangan ng katumpakan at kontrol sa loob ng 17 segundo. Ipinaliwanag ng guro na ang pagpipigil ni K-29 ay nagmula sa kanyang pagkahilig na pigilan ang mga emosyon na siyang humahadlang sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagdadala ng dalisay na emosyon, kung saan kahit na ang mapanirang kapangyarihan ay makokontrol sa pamamagitan ng puso. Samantala, ang mga puwersang militar ng China, na pinamumunuan ng commander na nagngangalang Bill, ay nahuli at dinala sa liblib na isla na kinaroroonan ng Hades Temple. Pagdating doon, tinahak nila ang mga tulay, kagubatan, at kabundukan. Nang sa wakas ay marating nila ang templo, nasaksihan nila ang mga bilanggo na napipilitang makipaglaban ng brutal, nag-aalok lamang ng kalayaan kapag sila ay nangako ng katapatan sa Hades. Kabilang sa mga mandirigma ang isang lalaking nagngangalang Wang Jikyung na nagtagumpay sa madugong laban na nakakuha ng karapatang harapin ang pinuno ng sekta. Malugod na tinanggap ng mataas na pari ang mga hukbo at isa sa mga miyembro ng Hades ang nagpaliwanag sa malupit na mga patakaran ng kaligtasan sa loob ng kanilang hanay. Habang nanonood si Bill at ang iba pa, isang mortician ang tahimik na nangongolekta ng mga bangkay para ilibing pagkatapos ng laban. Pagkatapos, dinala ang mga sundalo sa selda. Sa loob ng selda, pinag-isipan ng mga sundalo kung dapat ba silang pumirma para lumaban upang payagang makaalis. Sa gitna nito, lumapit si Tetsumako Rai sa selda sa tabi nila na inookupahan ng nanalo sa laban na si Jochong. Tinawag niya ang kanyang sarili na Vajra, ngunit kinutya siya ni Jochong, sinabi sa kanya na hindi siya matatawag na Vajra dahil hindi siya ang tunay na hari. Dahil sa galit ay sinakal ni Tetsumako si Jochong bago itinulak palayo. Kinabukasan, dinala ang mga sundalo sa templo. Hinarap ni Daisuke si Bill, hinimok siyang bumalik sa Hades, ngunit tumanggi si Bill, pinili ang kamatayan kaysa sa katapatan. Nangako si Daisuke ng kapayapaan, sinusubukang tuksuhin ang mga sundalo na sumali ngunit buo na ang pasya nila. Hinanap ni K-29 ang kanyang guro na masama ang pakiramdam. Sumugod si K-29, nagtanong kung okay lang siya at ibinunyag ng kanyang guro na bumalik ang pinuno ng Hades at hahamunin siya ng laban sa lalong madaling panahon. Sa kanyang mga huling sandali, hinimok ng guro si K-29 na ihanda ang kanyang sarili at ipakita ang tunay na kapangyarihan ng kanyang kung fu.
Pagkatapos nito, nagsimulang ihanda ni K-29 ang kanyang sarili sa labas habang ang lahat ay nagtitipon sa loob ng templo. Pagkatapos ay narinig niya ang pag-iyak ni Cassava mula sa templo ng Shaolin at napagtanto na ang kanyang guro ay lumisan na. Napaluhod siya at nagluksa sa pagkawala ng kanyang guro. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-training si K-29. Kasabay nito, sinasanay din ni Daisuke ang kanyang mga tauhan. Sa libing ng guro ni K-29, tumakbo ang isang monghe at sinabihan siya ng nakababahalang balita. Si Cassava ay dinukot ng Hades. Sa ibang lugar, ang isang grupo ng mga bata kabilang si Cassava ay dinala sa templo ng Hades. Sa takot, umiyak si Cassava at sinubukang tumakas ngunit hinarang ni Daisuke na nagalit sa kanyang pagsuway at marahas na pinigilan siya. Ang mga bata ay tinatakan ng marka ng Hades bilang tanda ng kanilang sapilitang katapatan. Samantala, dumating si K-29 sa isla kung saan matatagpuan ang templo ng Hades. Dala niya ang walang laman na kabaong na sumisimbolo sa kanyang kahandaan para sa paghaharap. Sa loob ng templo, naghahanda ang mga mandirigma para sa laban at si Jochong, na bihasang mandirigma, ay humarap kay Tetsumako, isang brutal na miyembro ng Hades. Sa panahon ng laban, dumating sa lugar si K-29, determinadong iligtas ang mga bata. Hinarap niya si Daisuke, nag-uutos na palayain ang mga bata, ngunit tumanggi si Daisuke. Sa halip ay iminungkahi na sundin ni K-29 ang patakaran ng Hades at makipaglaban upang lutasin ang usapin. Bumalik sa laban, sa kabila ng kanyang pagsisikap, si Jochong ay natalo at napatay ni Tetsumako, na ang kalupitan ay ikinagulat kahit ng mga batikang manlalaban. Nakialam si K-29 para iligtas siya, ngunit huli na siya. Pagkatapos ay binuhat niya ang bangkay at ibinigay sa mga kawal na malapit. Kahit na labis na nagagalit, nakontrol ni K-29 ang kanyang galit at nagawang labanan si Tetsumako. Nakipaglaban si K-29 ng may katumpakan. Nagawa niyang talunin si Tetsumako ng agresibo at hiniling na magsisi sa kanyang mga ginawa, ngunit sa halip, inatake ni Tetsumako ang isang bihag at pinatay ito. Mabilis na gumanti si K-29 na nagwakas sa buhay ni Tetsumako. Natuwa ang mga bilanggo sa tagumpay ni K-29 na ikinagalit ni Daisuke. Matapos ang laban, kinuha ni K-29 ang bangkay ni Jochong para ihanda sa paglilibing. Habang naroon, nakita niya ang iba pang bangkay na inihahanda na rin para sa paglilibing. Nang maglaon, hinarap ni Eiko si K-29 tungkol sa kanyang marahas na aksyon, kinwestiyon ang kanyang motibo. Si K-29, na mahinahon at malakas ang loob, ay ipinaliwanag na ang kanyang aksyon ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga bata. Gayunpaman, nangatwiran si Eiko na sila ay mas ligtas sa ilalim ng kontrol ng Hades, na mariing itinanggi ni K-29 na iginiit na gagawin lamang silang mga mamamatay tao ng Hades. Pumunta si K-29 kay Daisuke para sabihin sa kanya na inaabangan niya ang laban niya sa Crazy Monkey. Inutusan ni Daisuke ang mga lalaki na nasa pagsasanay na labanan si K-29 ngunit hindi nila siya natalo. Pagkatapos ay kumuha si Daisuke ng espada mula sa isa sa mga lalaki at ibinato ito kay K-29 ngunit sinadya siyang hindi tamaan. Hindi natinag si K-29 at umalis pagkatapos ng babala. Nang maglaon, ginunita ni K-29 ang kanyang nakaraan at naalala ang isang lihim na daanan sa Hades Temple na natuklasan niya noong bata pa siya kasama ang kanyang kapatid na si K-31. Nagpasya siyang gamitin ito upang hanapin si Cassava at ang iba pang mga bata na pinipilit na sambahin ang Diyos ng Hades. Dumaan siya sa lagusan at nakita si Daisuke na nangunguna sa seremonya ng cremation para kay Tetsumako, pinarangalan siya sa kabila ng kanyang mga krimen. Sa panahon ng prosesyon, nilapitan ni Eiko si K-29 na nagpahayag ng pagdududa sa katotohanan sa likod ng mga aksyon ng Hades. Hinikayat siya ni K-29 na magtiwala sa kanyang kutob at tingnan mabuti ang huwad na anyo ng sekta. Kinabukasan, nahuli ng mga miyembro ng Hades ang 3 bilanggo, kabilang si Arnold, isang subordinate ni Bill. Ang mga bihag na ito ay inialay bilang mga sakripisyo sa Crazy Monkey. Habang sila ay nasa isang madilim na silid, nagsimula silang makarinig ng mga bulong mula sa lahat ng panig ng silid. Isa-isa silang pinatay ni Crazy Monkey na parang anino na gumagalaw. Kinumpronta ni K-29 si Daisuke na inakusahan siya ng pagtataksil sa kanyang kapatid na si K-31. Ayon kay Daisuke, ang bulag na pagsalakay ni K-29 ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kabila ng akusasyong ito, naghanda si K-29 para sa hindi may iwasang labanan, determinadong ilantad ang Hades at iligtas ang mga inosenteng nakulong sa pagkakahawak nito.
Si K-29, na pinagmumultuhan ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa loob ng mahigit isang dekada, ay umamin na ang trahedya ang humubog sa kanyang desisyon na iligtas ang mga dinukot na bata. Tinanong ni Daisuke kung bakit hindi ginamit ni K-29 ang nakamamatay na 17 segundong pamamaraan sa kanyang pakikipaglaban kay Tetsumako, at ipinahayag na inaasahan niyang gagamitin ito ni K-29 laban sa Crazy Monkey. Naging personal ang pag-uusap habang isiniwalat ni Daisuke na 12 taon na siyang naghihintay para masettle ang score kay K-29 na atubiling pumayag na harapin siya pagdating ng oras. Sa ibang lugar, nagtipon-tipon ang mga preso para kumain nang mapansin nilang kinakaladkad ng mortician ang wala ng buhay na katawan ni Arnold. Si Bauer, isa sa mga sundalo, ay sumugod upang harapin ang sitwasyon na humantong sa isang magulong alitan. Sa kanyang galit, inatake si Bauer ng miyembro ng Hades at sinaksak siya ng bakal. Sumugod si K-29 sa kanyang tabi at nakiusap si Bauer kay K-29 na wakasan na ang kanyang paghihirap. Lubhang nalulungkot, pinagbigyan ni K-29 ang kanyang huling kahilingan. Dahil sa galit sa pagpatay kay Arnold, humingi ng sagot si K-29 at inamin ng isang miyembro ng Hades na inalok si Arnold bilang sakripisyo sa Crazy Monkey. Noong gabing iyon, pumunta si K-29 upang harapin si Crazy Monkey. Binantaan siya ni K-29, sinabing hindi na siya mabubuhay para makita pa ang pagsikat ng araw. Noong gabing iyon, naghanda si K-29 na labanan si Crazy Monkey sa dilim. Nagsimula ang laban at si Crazy Monkey ang namumuna. Palihim na ginamit ni Eiko ang flash ng kanyang camera para kunan ang mga sandali ng labanan na nakagambala kay Crazy Monkey. Nagpatuloy ang matinding labanan kung saan pareho silang naghagis ng mga kalkuladong galaw. Maingat na lumabas ang mortician mula sa tubig at gumamit ng powder para sindihan ang lugar. Nakatulong ito kay K-29 at pareho silang nahulog sa tubig. Sa loob, nagawang talunin at patayin ni K-29 si Crazy Monkey. Kinabukasan, galit na kinumpronta ng prinsipe ng Japan si Amano, galit na natalo ang pinakamalakas nilang mandirigma. Kasabay nito, ibinunyag ni Eiko kay Amano na inilantad niya sa publiko ng Japan ang katotohanan tungkol sa Hades, sinira ang huwad na karangalan nito. Si Amano naman ay nagpadala ng mga sendatang samurai sa mataas na pari na lihim na nagbigay ng armas sa mga miyembro ng Hades para sa isang massacre na binabalak para sa susunod na labanan ng mga bilanggo. Mula sa kanyang pinagtataguan, inoobserbahan ni K-29 ang mga paghahandang ito. Matapos masaksihan ang pagbitay sa mga tauhan ni Bill dahil sa panunulsol ng pagtutol, gumawa ng plano si K-29. Naglagay siya ng sulat sa kamay ni Arnold na nagtitiwala na ihahatid ito ng mortician. Nang maglaon, nakiusap si K-29 kay Daisuke na iligtas ang natitirang mga bilanggo at ipawalang bisa ang parusa kay Bill. Pumayag si Daisuke ngunit nagbigay ng kondisyon. Kailangang labanan ni Bill at ng kanyang mga tauhan si K-29 hanggang sa kamatayan. Bagaman hinihikayat siya ng kanyang mga kasama na tumanggi, iginiit ni Bill na tanggapin nila ang hamon bilang mga sundalo ng hukbong Chino. Sa panahon ng labanan, si K-29 ay nakipaglaban ng matindi ngunit maingat, tinitiyak na hindi siya magdulot ng labis na pinsala. Nang matapos ang laban, inutusan niya ang mortician na maingat na hawakan ang mga bangkay. Lingid sa kaalaman ng iba, may plano si K-29. Binuhay ng mortician si Bill at ang kanyang mga tauhan at binigyan sila ng instruction para tulungan si K-29 sa pagpapalaya sa mga bilanggo at pagprotekta sa mga bata. Natagpuan ni K-29 si Cassava at ang iba pang mga bata na takot at nagsiksikan. Pinanatag niya si Cassava, tiniyak ang kaligtasan nito. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Daisuke na nagtanong kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang nakamamatay na galaw sa mga laban. Kalmadong ipinaliwanag ni K-29 na hindi niya kailangan ang mga nakamamatay na galaw. Samantala, tinangka ng mortician na pumuslit sa kulungan para ihatid ang sulat ni K-29 sa mga natitirang kaalyado ni Bill ngunit nadiskubre at nahuli ng mga miyembro ng Hades. Ang mortician ay inakusahan ni Daisuke at ng mga miyembro ng Hades na responsable sa apoy sa pakikipaglaban ni Crazy Monkey. Upang maiwasan ang higit pang mga pagkagambala, iminungkahi ng mataas na pari na ikulong ang mga bilanggo sa mga darating na labanan, isang panukala na malupit na tinanggap ni Daisuke. Samantala, si Bill at ang kanyang mga kaalyado ay lihim na naghahanda upang isagawa ang kanilang plano sa pagtakas, gamit ang impormasyong ibinigay ng mortician upang mahanap ang mga nakatagong daanan. Nang sumunod na araw, nagbigay ng lubhang nakababahalang utos ang mataas na pari na patayin ang sinumang nagdudulot ng banta, kabilang si K-29.
Binigyan niya ang mga miyembro ng Hades ng samurai sword na ipinadala ni Amano. Nang marinig ito, sumugod si Echo upang bigyan ng babala si K-29 na hinimok siyang tumakas. Gayunpaman, ibinunyag ni K-29 na alam na niya ang plano at nakagawa ng kanyang kontraplano. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Bill ang isang matapang na pagtakas, pinalaya ang mga bilanggo at nagpasimula ng kaguluhan sa buong templo. Sa arena, hinarap ni K-29 si Daisuke. Bago nagsimula ang kanilang labanan, ininsulto ni Daisuke si K-29 sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang Mortician ay nahuli at nakagapos, pinilit na masaksihan ni K-29 ang kanyang pagdurusa. Habang nagsisimulang bumuhos ang ulan, sumiklab ang malupit na labanan. Kasabay nito, sinugod ng mga napalayang bilanggo ang silid kung saan nakakulong ang mga bata. Isang marahas na labanan ang naganap habang inutusan ng mataas na pari ang kanyang mga tagasunod na patayin ang mga bihag. Sa gitna ng kaguluhan, hinarang ni Eiko ang isang pag-atake para kay Cassava, iniligtas ang bata ngunit nagtamo ng nakamamatay na sugat. Habang naghihingalo siya, hinimok ni Eiko ang mga nakapaligid sa kanya na protektahan ang mga bata, na hinugot ang kanyang huling hininga sa mga bisig ni Bill. Sa arena, nahirapan si K-29 sa pakikipaglaban kay Daisuke na nagtiis ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Nang siya ay mukhang matatalo na, tinawag siya ng Mortician at ibinunyag ang isang nakatagong katotohanan. Siya ang nakatatandang kapatid ni K-29 na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ipinakita ang kanyang sariling marka ng Hades. Nakiusap ang Mortician kay K-29 na gamitin ang 17 segundong pamamaraan na nagpakawala ng isang serye ng mga nakamamatay na pag-atake. Sa isang huling Vajra Punch, dinaig ni K-29 si Daisuke na ipinadala ang kanyang emosyon sa dalisay na lakas. Samantala, ipinagpatuloy ng mga bilanggo ang kanilang paghihimagsik na nagtagumpay laban sa mga miyembro ng Hades. Hinarap ni Bill ang mataas na pari sa isang mabangis na tunggalian, sa huli ay pinatay siya. Habang si Daisuke ay sumuko sa kanyang mga pinsala, siya ay nagdalamhati sa pagbagsak ng Hades. Ang kanyang mga huling salita ay kinikilala si K-29 bilang ang tunay na hari ng Vajra. Bumagsak si Daisuke mula sa arena habang sumisikat ang bukang liwayway. Nasaksihan ang pagkamatay ng kanilang pinuno, itinapon ng mga natitirang miyembro ng Hades ang kanilang mga sandata bilang pagsuko, habang ipinagdiwang ng mga bilanggo ang kanilang matapang na tagumpay. Kinabukasan ay nagtipon ng mga nakaligtas sa pampang, naghihintay sa mga barkong maghahatid sa kanila pauwi. Kabilang sa mga ito ay si K-31 na ipinahayag na siya ay nakaligtas mula sa pagtapon sa kanya sa dagat ng mga miyembro ng Hades ilang taon na ang nakararaan. Si K-29, Cassava at K-31 ay bumisita sa libingan ni Eiko na pinarangalan ang kanyang sakripisyo. Habang sumisikat ang araw, ang templo ay nakatayong walang laman na minarkahan ang katapusan ng Hades. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.